Maraming salamat mga kapatid. Happy Sabbath sa inyong lahat. May konti akong updates na ibibigay sa inyo. Pero may gusto rin akong linawin. Kung naaalala ninyo, pagkatapos ng baha, panahon pa ito na siya. Buhay pa si Noah. Nung humupa ang tubig, ang arka na sinakyan nila ay sumadsad. According to the scripture sa Mount Ararat. So, yan po ay nasa western part, nasa kanlurang bahagi ng Caspian Sea. Nasa Fertile Crescent na tinatawag. Ngunit, hindi nagtagal doon si Shem. Humiwalay ang lahi ni Shem. Sila ay pumunta sa silangang bahagi. Sa Misha, which is the modern day, in the modern day, Iran, part of Iran. So kung makikita ninyo, bakit kaya humiwalay? Sapagkat sa kanlurang bahagi, o doon nasa loob pa ng Shemite territory, yung Fertile Crescent, ito ay pinamugaran na ng hindi magandang mga gawain. Magkahalong lahi ni Japhet at saka lahi ni Nimrod, lahi ni Canaan na parehong anak ni Ham. So Nimrod, is pamangkin ni Ham. So, si Ham naman ay dumiretso na tumaba down to Egypt, down to Africa. Yan ang lahi ni Ham. So, naiwan si Nimrod at saka si Canaan sa loob ng Shemite territory. At doon nagsimula yung tinatawag na Babylonian Empire. Yung mga panahon ng Anunnaki, doon yun sa lahi ni Japhet at saka ni Canaan sa Ur, sa Mesopotamia. Doon nagsimula. At kanilang itinayo ang kauna-unahang civilization. Yun ang sinasabi ng mga Anunnaki followers. Na mas nauna daw ang mga Anunnaki sina Enlil kesa sa dito sa Alahayam na ating sinasamba. Kaya sabi nila, hindi raw ito ang totoo, hindi raw ito ang tama, kundi yung Anunnaki. Marami sa mga nakakilala at nakarinig sa aking mga mensahe ang nawala at bumalik doon
sa Babylonian na pagsamba. Iba ang kinikilala nila. Nakakalungkot. So ang punto dito, naglakbay si Shem mula sa kung saan sumadsad ang ark. Umalis sila at pumunta ng Iran. So malayo-layo yan. Malayo. Kung sa modern day ngayon, 2 bansa pa ang tatawirin nila. Naglakbay sila doon. At mula sa punto na yun, doon na isinilang si Eber, yung ama ng mga Hebrew. Si Shem ang tinatawag na Semitic people. Mula kay Shem yan. Yung isang terminology ay Shemite. Semitic or Shemitic. Semite or Shemites or Semitic. One and the same word yan. Ang tinutukoy is lahi ni Shem. So, ang lahi ni Shem, kung titingnan natin, ay nahati pagdating kay Eber. Lahi ni Peleg at lahi ni Joktan. Ang lahi ni Peleg nag-stay papunta sa kanlurang bahagi. So, in short, naandyan sila sa Shemite territory, naandyan sila sa Fertile Crescent at kahalo ng mga Canaanites. Kaya nga, si Abraham ay naandun malapit sa mga Canaanites. Ang ibinigay na lupa sa kanya is lupain daw ng Canaanites. But no, hindi lupain ng Canaanites yun na binigay kay Abraham. What we call today as Israel ay hindi yan land of Canaan. Yan ay lupain ng mga Shemites. So kung mapapansin nyo, sa Genesis pa lang, naandun na yung pakikibaka, pakikipaglaban ni Abraham. Naandun yung dinukot si Lot, ni-rescue ni Abraham. Dahil napapaligiran sila ng sibilisasyon, ng magkahalong lahi ni Canaan at ng mga Japhethites. So, paano nagkahiwalay yun? Paano hinuwalay itong ibang Japhethites at naiwan dyan ay mga Canaanites? Noong itinayo nila ang Tower of Babel, nakita na kaagad ng alahayam, hindi ito magandang ginagawa. Nakikialam ang mga Japhethites, Canaanites sa lupain ng mga Shemites. Nagtatayo sila ng city. Kaya anong sabi ng alahayam? Tara, bumaba tayo, lituhin natin ang kanilang lingwahe upang sila ay maikalat sa dapat nilang puntahan na destination. So the Japhethites ay napunta ng Europe. Si Ham napunta ng Africa. Si Shem is steady kasi ang lupain na kinalalagyan ay lupain na ni Shem. So wala na siyang, di na kailangan maglakal pa ng napakalayo. Pero mas ginusto niya doon muna sa Mysia para makaiwas sa sibilisasyon, sa hindi magandang sibilisasyon na binuo ni Nimrod at saka ni Canaan. So, doon isinilang si Heber. Matapos isilang si Heber, isinilang si Peleg at saka si Joktan.
Unang migration papunta sa silangan, lahi ni Joktan. Yan sina Ophir, Havila at Sheba. Lahi naman ni Peleg, nagpakarami din sa kanlurang bahagi ng Shemite territory. At doon bumaba ang lahi ni Abraham, pababa na hanggang sa isilang si Jacob and the 12 tribes. So at one time, nagkaroon ng tagutom sa lupain na tinawag inangkin nilang Land of Canaan, at sina Jacob ay napunta ng Egypt. At doon dumami ng todo-todo ang mga Israelites. Nung lumabas sila ng Egypt, babalik sila sa pinanggalingan ni Abraham. Binigay, Land of Canaan eh. Kaya ang sabi nila is to retake the land of our ancestors na ibinigay ng Alahayam, the Alahayam of Abraham, Isaac, and Jacob. So, i-retake lang nila yun. Uuwi sila. Kumbaga, sa bayang sinilangan. Pero pagdating nila doon, fortified na ang mga city. Biggest of which is the Jericho. So, nakipaglaban sila. But then, kasama nila ang Alahayam, so nanaig sila, nakuha nila ang Jericho. To cut the story short, ang lahi ni Peleg, down, pababa sa mga Israelites, ay matagumpay na naka-establish sa land of Canaan, which is not belonging to Canaan. Belongs to Shem. Ang destination dapat ni Canaan, pababa sana sa Africa. Pero naging squatter siya sa lugar na yun. Later on, lahi ni Canaan ay naging Phoenicians. Nung nilabanan sila ng mga Israelites, ang iba sa kanila ay napadpad papunta sa Europe at doon isinilang yung tinatawag na Gadir, which is in modern day ay Spain. So itong mga Espanyol na to, mga Europeans na to, is a mixture of Japhethite and Canaanite blood. And Canaan is the carrier of the serpent seed. So dahil sa paglabag ng mga Israelites sa mga kautusan, paglabag sa covenant, nawasak sila doon. Ang sabi, sila ay ikinalat sa buong mundo. Even yung bloodline ni Ephraim, ikinalat din sa iba-ibang bansa. Kaya mapapansin ng mga kapatid, maraming mukhang kagaya natin, wag lang magsasalita. Kamukha natin. Malalaman mo lang na hindi pala natin kababayan, hindi tinatawag na Pilipino, ay nung nagsalitaan, ay akala ko Pilipino, hindi pala. Yan, mga Ephraimites. Kalat din yan. Ngayon, tayo ay nakarating hanggang dito sa archipelago na nung sinalakay ng mga Canaanite, sinundan tayo dito, tinawag nilang Philippines. But this is land of Ophir. So kung makikita ninyo, tayo ay sinundan hanggang dito sapagkat sila ay mga colonizers. The Japhethites, the Canaanites are all colonizers. Mas mababait pa actually ang Hamites eh. May narinig na ba kayo sa world history na mga Africans ay nanlusob sa Europe at nanakop doon? Marinig na ba kayo sa history na itong mga Hamite ay pumunta dito sa atin at nilusob tayo upang sakupin? Wala, di ba?
So ang likas na mabangis ay ang pinaghanong Japhethite and serpent seeds. Sila itong mga lahi sa mundo na mga colonizers. Nilusob ang India, nilusob tayo, nilusob ang China, kinuha ang Hong Kong, kinuha ang Solomon Island, kinuha ang Australia, pati Malaysia, Vietnam, you name it. Africa, nilusob nila, milyon-milyon ang namatay. At kasama doon sa Africa na mga namatay ay mga lahi ni Judah. Bakit? Kasi noong na-disperse na sila, diaspora mula sa Jerusalem, marami ang tumakas na lahi ni Judah pababa ng Africa. At mula doon, sila ay hinakot nitong mga serpents na to at ginawang alipin. Dinala sa New York, Europe, kung saan may mga plantation sila hanggang Mexico, kung saan sila may mga colony at ginawa doon ng mga alipin. And you call that as the transatlantic slave trade. So ganyan na disperse ang lahi ni Israel, ni Jacob. At yan ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon natin. Ang laban ay hindi natapos doon sa panahon ni Joshua. Hanggang ngayon magpapatuloy. At magpapatuloy yan hanggat hindi nababawi ang lupain ng Jerusalem. So this will persist up to the future, in the very near future.